Samantala, nabato naman ang rally ng kandidato sa pagka-mayor at dating Presidente Erap Estrada at ng kanyang running mate na si Vice Mayor Isko Moreno. Dalawa ang nasugatan. Hindi pa malinaw kung sino ang nambato sa kanila. Ang kampo ng kanilang katunggali na si Mayor Alfredo Lim agad na nagsabing wala silang kinalaman sa nangyari. May report si Michael Fahatin. Sa kaligitnaan ng talumpati ni Manila Vice Mayor candidate Isko Moreno sa isang political rally nitong Sabado ng gabi, bigla na lang may nambato. 21 years. Ano meron? Ngayon, kabisado niyo na yung kalaban namin. Hindi nito napatigil si Moreno sa pagsasalita. Pero ilang saglit pa, isang bote ng alak naman ang lumipad at tinamaan ng isang lalaki. Tingnan po ninyo. Kalayatan ito mga to, tatakot ako sa kanila eh. Sa amo nga nila, hindi ako natakot eh. Kung talagang matapang kayo, ito lang kami oh. Dadamay pa kayo ng taong bayan. Diba, hindi rin nagtagal, pinahintura ni Erap ang programa. Ayoko kung makita may masaktan sa inyo, kaya siguro po huwag iwalay muna tayo. At isa rin ang babae ito na isinugod sa ospital nang mapatid at mauntog sa pagkaripas ng takbo palayo sa gulo. Paghupa ng gulo, hindi na natunton kung sino ang nambato. Walang tinukoy na pangalan ng kampo ni Erap kung sino ang may pakana sa nangyari. Pero nang hinga ng reaksyon ngayong araw, mabilis na sinabi ng kalaban ni Erap na si re-electionist Manila Mayor Alfredo Lim, wala siyang kinalaman sa nangyari. Yan ang problema eh. Lahat na nangyayari sa kanila, sa akin binibintang. Baka bukas makalawa, yung pagkakabaril kay Dr. Jose Rizal, ibintang naman sa akin, ha? wala kami ibinibintang sa kanya. Nung nagkaroon ng batuhan, sinabi ko, bakit nagkaganito? Alangan naman na kasama namin yung bumato. Kiit ni Lim, abala raw siya sa sarili niyang pangangampanya noon. Sabi pa Totsyadya, sa ginawang pangangampanya ni Erap na panay umano paninira laban kay Lim. Mula alas 8 na medya ng umaga hanggang alas 11 medya ng tanghali, house to house kami, na hindi naman nila nagagawa. Ewan ko, hindi yata sila makalakad eh. Agad namang sinagot ni Erap ang pukol na ito. Gusto niya, anong gusto niya? Na hindi ako makalakad. Gusto niya, mag 100 meter dash. Ha? Okay, sabi mo sa kanya. Dagdag dilim na imbis na maging abala sa siraan umano ang kampo ni Erap, ay dapat natingnan ng mga botante ang track record. Pero ayon kay Erap, mas mahalaga na tubunan ang isyu ng Maynila na lumalala raw ang mga kaso ng kriminalidad. Last week, nag-file sila ng request sa COMELEC na ang Maynila daw malagay sa COMELEC control. At ang gusto pa nila, maging manual voting. O sabi pa nila, nakakarating sa amin, pag manual voting daw, sigurado panalo na sila. Paano sila nakapagsasalita ng ganun? Ayan o. Manila in that MPD, Dirty Dozen, sued for kidnapping. Manila overtakes Quezon City as cartel capital. It's not coming from us. It's all documented. Patuloy raw ang investigasyon ng MPD Station 4 sa insidente ng mga mato. Pero ang ipinagtatakawan ng dilim ay may dagdag namang seguridad si Erap ng mga taga San Juan PNP kahit nasa Maynila ito. Para ano yung isang katerbang mga pulis na kasama nila, mga San Juan pulis. Kasama, hindi na nga kami gumigibo eh. Ba't hindi nila hinuli? You just not have that authority to give me security. That is for all ex-president. We're entitled to have security. And I got that also this election time. I got the permit of the COMELEC. He doesn't have the authority to give security. Anong hindi niya pinayagan? May topak yun. Michael Fahatin, GMA News.